Hiling na hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinayagan ng Sandigan Bayan. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, partially granted ang hiling ni Bonoan. Dahil imbes na sa isang pribadong ospital kung saan siya nakakonfine ngayon, ipinag-utos na sa PNP General Hospital siya dapat manatili. Non-bailable ang kasong plunder na kinakaharap ni Bonoan pero sabi ng korte, delikado para kay Bonoan ang manatili sa regular na piitan, base na rin sa kanyang mga medical record. Kapag ligtas nang ilabas ng ospital si Bonoan, ay agad din daw siyang ililipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sumailalim sa dalawang medical procedure si Bonoan ngayong linggo kasunod ng naranasan niyang heart attack. Dating Congressman Mike Defensor pinapasabina ng National Bureau of Investigation. Kaugnay yan sa aligasyong sinuhulan ang muno ni Defensor ang 18 nagpakilalang naghatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Ayon kasi sa isang nagpakilalang manugang ng mga ito, nag-alok umano si Defensor ng tig 5 milyong piso sa 18 para sabihing naghatid sila ng pera. Pero bahagi pa lamang umano ng ipinangakong halaga ang naibigay. Itinanggi naman ni Defensor ang paratang. Nagtataka ako bakit parang bang ang NBI papatol sa ganitong kwento. Parang hearsay. Talaga yung naging kwentuhan. Alam mo, walang katotohanan yan. Kung wala siya namang katotohanan, yung akusasyon sa kanya ngayon, tutulungan ko pa siya at dapat itong taong lumutang ito para siya akusan, siya pa dapat yung ating kasuhan. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo bumaba noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. 6.8% ang naitalang inflation rate sa bansa noong Mayo, mas mababa kesa sa 7.2% noong Abril. Ayon sa PSA, epekto ito na mas mabagal na pagsipa ng presyo ng diesel at gasolina noong Mayo. Gayon din sa presyo ng pagkain tulad ng karne ng baboy, isda at gulay. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.